Ang ating pong kinatawan ni Commissioner Chairman Richard Bachman, Commissioner Matthew Gaston, PBA player, yung anak po niya, sikat na volleyball player. At palakpakan din po natin ang ating mga kasamahan sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas sa pangunguna ni Major General Joel Naknak. Palakpakan po natin. Palakpakan din po natin ang Commission on Higher Education na kinakatawan ngayon ni Professor Edna Imelda Ligaspi, si Commissioner Prospero de Vera, ang lungsod ng Tagaytay na kinakatawan ni Councilor Michael Tolentino, ang CAPSU President na laging tumutulong sa atin, Dr. Hernando Robles, at lahat po ng kinatawan ng Sandatahang Lakas. Kasama na rin po rito, nakita ko si Congresswoman Venus at lahat po ng bumubuo ng Chet family, mga iba't ibang regional director, Region 1, Region 2, Region 3, Region 4, Region 5, kasama po ang National Capital Region, at lahat na rin po ng kasamahan natin sa Philippine Sports Commission na magre-referee mamaya. Uunahan ko na po kayo, bago tayo pumunta sa ating mga tulugan para magpahinga. Alam ko pong mainit. Pagkatapos po nito, pwede nyo pong subaybayan. Ilang hakbang lang po mula dito yung Raiders Competition. Nandun po sa kabila nitong parachute na ito. Ito po ay kakaibang uri ng palakasan kung saan makikita natin teamwork, kung saan makikita natin ang leadership skills, kung saan makikita natin ang disiplina ng mga ROTC cadets. Ngayong araw pong ito, napakaraming satellite ang nakatutok sa Pilipinas. Nakatutok po sila sa kadahilanan po, napakarami pong jets ang lumanding sa Basa Airfield ngayon. Kanila po itong tinitingnan yung mga Rafale jets ng France, Air Force, and Space Force. Nandun po ngayon, lumanding. Napakalalaki po itong mga eroplanong pandigma. Kung kaya nga po, lahat ng mga satellite ng ibang bansa ay nakatutok sa Pilipinas ngayon, minamasdan yung mga Rafale, French, Air Force jets. Ang France din po ang host ng Paris Olympics na lumanding po ngayon sa Basa Air Base. Subalit, kahit po nakatutok ang mga satellite sa atin, tatlong uri po ng satellite. Yung isang satellite po, yung optical satellite. Yung optical satellite, hindi po nakikita pag merong ulap. Yung pangalawang satellite, yung radar satellite, tagos po sa ulap. Yung pangatlong satellite po, infrared satellite, pag merong gumagalaw, kita po kahit nasa ibabaw ng lupa. Subalit, sa araw kong ito, habang tayo ay tinatakluban ng makakapal na ulap, kung gumamit man sila ng anong uri ng satellite, kung hawiin man ng Panginoon ang makakapal na ulap na tumataklob sa oval na ito, ang tanging makikita po nila ay mga kabataang Pilipino na merong disiplina. Ang makikita po nila ay kabataang Pilipino na merong leadership skills. Ang makikita po nila ay kabataang Pilipino na merong teamwork. Kaya po, hindi po tayo natatakot sa kanilang satellites. Hindi po natatakot tayo dahil ang makikita nila ang kabataang Pilipinong nagkakaisa at nagmamahal sa ating inang bayan, at yan po ang mga ROTC cadets mula sa Air Force, sa Army, sa Navy, nagtitipon-tipon ngayon para sa ROTC Games 2024 Luzon Lake.
Kung kaya nga po sa araw na ito, hinihimo ko kayo, I encourage you to not just showcase your skills, your talents, your sportsmanship, but likewise to show friendship, to learn from each other, to care for one another. Dadami dapat po ang mga kaibigan ninyo, yung mga tiga-Tanawan, dapat po maging kaibigan yung mga tiga-Kalinga, yung mga tiga-Benguet, yung mga tiga-Pampanga, dapat po maging kaibigan din ang mga tiga-Catanduanes at tiga-Mimaropa, ganun din yung mga tiga-Metro Manila, dapat maging kaibigan din po yung mga tiga-Camarines Sur, tiga-Bicol at Northern Luzon at maging Central Luzon. ROTC Games is not just meant to showcase physical prowess. ROTC Games is meant to unite the Filipino youth. Ako po, si Senator Francis Tolentino, karangalan ko po na makaharap kayo ngayong araw na ito habang tinatakluban tayo ng ulap. Alam ko pong kayo ay naiinitan na, subalit maraming salamat po sa pagtitiwalang ibinibigay nyo sa ating sandatahang lakas ng Pilipinas. Mabuhay po ang ROTC Games 2024. Mabuhay po ang kabataang Pilipino. Magandang umaga po sa inyong lahat at maraming salamat. Thank you very much, Senator Francis Tolentino. Pangako ko'y maging marangal. And now, may we call on Dr. Freddie B. Bulawan, the officer in charge of Office of the Director for said Regional Office 4A, to introduce our guest of honor and speaker for today's ceremony. Thank you so much, Sir Mike. Alam ko, ito ang pinakahihintay ng lahat. Kung kaya, hindi ko na isa-isahin ang ating mga guests dito sa stage. At alam ko rin ang sikat ng araw na dumadaloy sa inyong mga skin. So, magandang umaga po sa ating lahat. Ikinagagalak kong ipakilala sa inyo ang ating panauhing pandangal at tagapagsalita. Ang ating panauhin ngayon araw ay isa sa may pinakamakulay na buhay at personalidad sa ating bansa. Siya ngayon ang tumatayong tagapangulo ng mga mahalagang komite sa Senado. Ang Committee ng Constitutional Amendments and Revision of Codes, Committee on Cultural Communities and Muslim Affairs, at ang Committee on Public Information and Mass Media. Mga kaibigan, ang ating aksyon, hero hindi lang sa pelikula, kundi pati sa tunay na buhay, ang ating pinakamamahal na Senador ng Pilipinas, Senator Robin Hood C. Padilla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga mahal kong kabataan, alam nyo, pag-araw ng linggo, araw ng asawa ko yun. Ang asawa ko ay bata. Pero, inilaan ko ang araw nito sapagkat maraming dahilan. Unang dahilan, Cavite ito. Gusto kong dumapo sa Cavite sapagkat dito sa lugar na ito, maraming revolusyonaryong katipunero. Pangalawa, ROTC ito. Kailangan gumising ako ng
masyadong maaga para bumiyahe ng Cavite. Pangatlo, nandito si Senator Tol Tolentino. Alam mo, Tol, hindi ko hakot yan, ha? Alam nyo, kaming dalawang magkaibigan ho kaming totoo. Kapag ka nagbasa kayo ng dyaryo, nagbasa kayo ng, manood kayo ng social media, pinag-aaway kaming dalawa. Huwag ho kayong maniwala dun. Dahil ako, sasabihin ko na sa inyo, kung meron hong isang tunay na senador diyan sa Senado, iyan ho ay si Senator Tol Tolentino. Burger, ayos, Tol. Mamaya may pa-burger. Isa pa, alam nyo, teka muna, pag tinatawag kanina akong senador, parang mali yung okasyon ngayon eh. Dapat hindi tayo tinatawag de senador. Sapagkat ito ay araw ng ROTC, araw ng reserve. Dapat tayo mga reservists, ang tawag ko sa iyo, Tol, ay Brigadier General Francis Tol Tolentino. Ako po naman, pasensya na kayo mga kabataan kung medyo long hair ako ngayon, may bigoti ako. May ginagawa akong pelikula eh. Ginagawa ko yung Bad Boy 3. Pasensya na kayo, 4 lang ang leading-lady ko ron. Ginagawa ko rin yung Marcelo del Pilar, kaya ganito ang bigoti ko. At gagawin ko pa yung Gringo Hunasan. Kaya pasensya na kayo, hindi ako nakapag-uniforme. Pero ako po ay nagpapasalamat sa sandatahang lakas sapagkat ako po ay nabigyan ng ranggo ng Lieutenant Colonel. Ngayon, gusto ko pong bigyan ng tamang substance yung pagbati sapagkat kung meron dapat akong unahin, siyempre, una si Senator Tol, si Brigadier General Francis Tolentino. Pangalawa, siyempre, yung mga ginagalang natin ng mga sundalo na hanggang ibigay ang kanilang buhay para sa bayan. Siyempre, unang-una po, si Major General Joel Alejandro ng Philippine Army. Sir, hindi ako makakasaludo, sir. Wala akong uniforme, pero, sir. Major General Romulo Manuel Jr., Philippine Army. Sir. Major General Joseph Terus Quezon. Sir. Brigadier General Samuel Manzano, Philippine Army. Sir. Brigadier General Vicente Brunatay. Sir. Brigadier General Liveling Banaag, Philippine Air Force. Mga mahal kong kabataan, alam ninyo, kung meron akong dapat hangaan, kayo yun. Bukod sa nasa kainitan kayo ng araw ngayon, sumisingaw pa yung lupa, ang sakit sa ulo niyan. Pero kitang-kita ko ang pagtitiis nyo at pagmamahal nyo sa ROTC. Napakaganda nung inspirational message ni Senator Tol Tolentino. Wala nang gaganda pa doon, mahirap ng pantayan yun. Pero isa lang, ang gusto kong itanim ninyo sa puso't isipan ninyo. Tayong mga Pilipino ay hindi tuta ng kahit na sino. Tayo ay malayang bansa.
At yung kalayaan na yan, kayo ang magtatanggol niyan. Kayo yung mga tinatawag na matatapang talaga, hindi katulad ng mga kabataan na magaling lang sa keyboard, sa social media. Ang tatapang sa social media pero ayaw mag-ROTC, pambihira. Kung makapaghamon, akala mo ang tatapang pero ROTC lang, ayaw gawin. Alam nyo, hanggat bingi ang Kongreso sa itinutulak ni Senator Tolentino na mandatory ROTC training, laging malulungkot ang ating bansa. Sapagkat alam ninyo, mga kabataan, nasa konstitusyon yan. Nasa konstitusyon malinaw na dapat ang mga Pilipino ay handa sa anuman, lalo na sa pag-ibig. Hindi naman puro gera. Kailangan pag-ibig. Kanina nga, yung tumatakbo dito, parang may namuunang pag-ibig dun sa dalawa eh. Talagang kilala tayo. Kilala tayo na mapagmahal. Kilala tayo na matapang. Wala na tayong dapat pang patunayan. Halos lahat ng mga tinatawag na powerful na mga bansa, dumaan yan sa Pilipinas. Espanyol, Amerikano, Hapon. Lahat yan dumaan sa atin. At yung mga sundalo natin, kung saan-saan nakarating yan bilang United Nations Forces. Nakarating ng Vietnam, nakarating ng Korea, nakarating ng Iraq, Syria. Walang katapangan Pilipino, katigasan Pilipino. Isa lang ang problema, hindi tayo united. Yun ang problema. At yan ang matututunan natin sa ROTC. Kahit iba't iba kayong nasangay o branch ng service, kahit may Philippine Army, may Philippine Navy, may Philippine Air Force, may Marines, lahat tayo nasa iisang bandila. At itong sportsmanship na gagawin ninyo, pagpapakita ng kilos ninyo, ng bilis ninyo, ng galing ninyo, lalo na pag may nakatingin na babae, kailangan. Diyan ako gumagaling eh. Kaya ang dami kong aksidente sa pelikula eh. Pag nandyan yung leading lady, kahit hindi ko kaya, ginagawa ko. Kaya, mga mahal kong kabataan, ayoko nang pahabain kasi mainit na din eh. Huwag niyong kalimutan, kayo yung halimbawa sa mga kabataang duwag. Duwag mag-ROTC. Sana maging ambassador namin kayo, pati na rin sa mga ibang miyembro ng Kongreso. Sana dumating ang panahon na hindi na namin sila pinipilit na pirmahan. Na maging batas ulit. Sapagkat sa panahon na ang Pilipinas na naman ang nasa sentro, tayo na naman ang nasa sentro. Akala ito, binabanggit tayo ng presidente ng Russia. Binabanggit tayo ng susunod na presidente na naman ng Amerika. Lagi tayong kasama. Kaya dapat ang Pilipino handa sa anuman. At yan, inaasahan ko at pinag-umpisahan ng ating ama ng ROTC Games na si Senator Tol Tolentino. Bilang panghuli, bago ko ibigay yung sorpresa ko, kasi may sorpresa din naman ako. Hindi ako pumupunta ng walang sorpresa. Kaya marami nagmahal sa akin eh. I'm full of surprises. Hindi. Ang sabi ni Senator Tol, ayaw niyang mamulitika. Pero ako, mamumulitika. Mga mahal kong kababayan, mga mahal kong kabataan, saan man kayo nanggaling? May galing ng Caloocan, may galing ng Bicol, may galing ng Batangas,
Saan pa ba? Tanawan, Batangas yan, mga lahi ng Malbar. Cordillera! Mga Kailian! Nueva Vizcaya! Padilla Country yan! Bulacan! Mamumuliti ka na ako sa inyo. Patawarin mo ako, tol. Pero sana, hindi ako mangangampanya, bawal pa. Pero sana, tandaan ninyo yung pangalang Francis Tol Tolentino. Ako na nagsasabi sa inyo, kaya kong ipagpalit ang pagiging senador mo sa kanya. Ganyan ang bilib ko sa taong yan. Hindi kayo magkakamali dito. Hindi ako nangangampanya, ha? Sinisigurado ko sa inyo, magiging maganda ang kinabukasan ng Pilipinas kay Francis Tol Tolentino. Palakpakan po natin. Ngayon, sa sorpresa ko, alam nyo, si Robin Padilla, maraming komersyal. At ang isa sa komersyal ko, yung The Gun Store. The Gun Store. Nag-renew ako ng kontrata. Siyempre, pag nag-renew ng kontrata, may down payment. Yung down payment, ibibigay ko sa inyo. Mahina, wag na lang! Mahina! Tol! Ayos! O sige, gusto kong malaman ninyo. Teka muna, bago ko i-announce kung magkano yun, ha?